Ako si Jasmine Santos at hindi ko akalaing magiging ganitong tao ako na mabibigla sa hiling ng diborsyo sa sarili kong sala pigil ang luha habang kinaway-kaway ng asawa ko ang mga papel sa mukha ko na parang bandila ng tagumpay. Ako ay 42, sales manager sa isang tech company sa Makati, Metro Manila, kung saan ang mahalumigmig na hangin at mga puno ng akasya sa mga kalye ay nagpapabigat sa lahat ng bagay ng higit pa sa nararapat. Hindi laging magulo ang buhay ko. Akala ko noon ay naayos ko na ito. Disenteng trabaho, magandang ipon, pusong umaasa pa rin sa tunay na pag-ibig. Pero noong umaga na iyon, nang tingnan ako ni Ramon, asawa ko, nang may ngisi at sinabing, "Hindi na kita kailangan." Parang bumigay ang lupa sa ilalim ko. At hindi lang ang diborsyo ang tumama sa akin na parang mabilis na tren. Ito ang sinabi niya pagkatapos, may 500 million ang bank account ni tatay. "Jasmine, sagana na ako habang buhay. Ikaw lang ang ATM ko hanggang makuha ko ito." Nakaramdam ako ng pagkahilo. Nakita ko na noon ang mga palatandaan ng pagiging makasarili ni Ramon. Mga maliliit na bagay tulad ng pag-iwas niya sa gawaing bahay o pagngiti para makuha ang gusto niya. Pero ito, ibang antas na ng kalamigan. Pinakasalan niya ako. Ginampanan ng mabuting asawa habang naghihintay na mamatay ang tatay niya para makapag-cash in. At ang pinakamasama, dinadungisan niya ang pangalan ng biyenan ko. Isang lalaking walang ibang ginawa kundi kabutihan sa akin. Nakatayo ako roon, nakakuyom ang kamao, pigil ang sigaw. Kamamatay lang ng biyenan ko ilang araw noon at sariwa pa ang sakit ko, nagluluksa sa lalaking nagtrato sa akin na parang pamilya. Ang mga salita ni Ramon ay parang pagtataksil sa aming dalawa. Gusto kong sumigaw, sabihin sa kanya kung ano ang tingin ko sa ganid at duwag niyang plano. Pero may huminto sa akin. Tahimik na boses sa isip ko, marahil ng biyenan ko, na nagsasabing, "Magpakalma ka, Jasmine." Kaya huminga ako ng malalim, kinuha ang divorce papers mula sa kamay niya at pinirmahan ito roon din. "Sige," sabi ko, matatag ang boses kahit may bagyo sa loob. "Ikaw na ang mag-file niyan. Ipadala mo ang gamit ko kapag tapos ka na." Lumakad ako palabas ng malaking bahay sa Makati na iyon, dumaan sa maayos na damuhan at buhay na akala ko ay itinayo namin. Ramdam ang kakaibang halo ng galit at ginhawa. Akala ni Ramon ay nanalo siya, pero malapit na siyang matuto ng mahirap. Iyong 500 million na inaasahan niya. Pantasya lang iyon at alam ko ito. Balikan natin. Para maunawaan kung paano ako napunta rito, kailangan mong malaman kung saan ako nagsimula. Hindi ako laging ganito na walang tiwala. Ilang taon na ang nakaraan, masayang kasal ako sa unang asawa ko, tahimik na lalaking construction worker. Hindi kami mayaman, pero kontento, nag-iipon para sa bahay sa suburbs ng Quezon City. Isang umaga, tumawag na nagbago ng lahat. Nasa aksidente siya sa construction site. Hindi siya nakaligtas. Ang lungkot ay parang bigat na hindi ko matanggal. Mabigat at walang tigil. Ang mga biyenan ko, matatamis na matatanda sa late 70s, sinabi sa akin na panatilihin ko ito. Hindi namin kailangan. Sabi nila, "Bata ka pa, Jasmine. Gamitin mo para magsimula ulit." Sinubukan kong ibahagi sa bayaw ko at hipag, pero maliit lang ang kinuha nila. Iginiit na akin ang natitira, kaya doon ako, 39, balo, at may maliit na kayamanan. Nagpatuloy ako sa trabaho, inilubog ang sarili sa sales pitches at client meetings. Pero pag-uwi sa maliit kong apartment, nakakabingi ang katahimikan. Magtitimpla ako ng kape para sa dalawa sa ugali, titingnan ng ekstrang tasa, ramdam ang sakit sa dibdib. Hindi ako broke, pero sirang-sira ako. Kailangan ko ng kausap nang makakapagpabawas ng emptiness sa mundo. Doon pumasok si Ramon Cruz sa buhay ko. Sales rep si Ramon sa partner company, uri ng lalaking makakapagpasaya ng kwarto sa biro at ngiti. 43 siya na may boyish charm na nakatago sa magaspang niyang gilid. Madalas kaming magtagpo sa work events, nag-uusap tungkol sa clients or latest tech trends. Isang araw, sa kape sa conference, nailabas ko lahat. Ang kamatayan ng asawa ko, kalungkutan, pakiramdam na parang robot lang ako. Karamihan ay magkukuyakoy o magpapalit ng usapan, pero nakikinig si Ramon. Nagbiro siya ng mga light-hearted. Walang masama, sapat para matawa ako ulit pagkatapos ng buwan. "Mapalad ang asawa mo na nagkaroon ka,"
sabi niya, malambot ang mata. Pangit ako sa relasyon, Jasmine. Mas mabilis akong iniiwan kaysa bad Tinder date. Tumawa siya pero may katotohanan. Nagsimula kaming magkita sa labas ng trabaho, umiinom sa dive bar sa BGC, nag-uusap tungkol sa musika hanggang kabataan namin. Lumaki si Ramon sa Maynila sa anino ng tatay niya, big shot real estate developer na kumita ng milyon sa pagbili-benta ng properties sa buong Luzon. Umalis ang nanay niya noong bata pa siya, hinabol ang marangyang buhay na ayaw punduhan ng tatay. Nag-iwan iyon ng sama ng loob kay Ramon, laging pakiramdam na kailangan magpatunay, pero hindi sapat. Hindi ko nakita noon, pero ang insecurity na iyon ang nagtulak sa marami niyang ginawa. Isang gabi, habang naglalakad sa Ayala Triangle, pinulot niya ang crumpled receipt na nahulog ko at isiniksik sa bulging wallet niya. Parang bata ka, Ramon, biro ko. Tumatawa habang nahihirapan siya sa loose change. Hoy, 43 na ako. Salamat ha, sagot niya, ngiting-ngiti. Iyong sandali, maliit man, nagparamdam ulit sa akin ng buhay. Hindi na malaki ang butas sa puso ko. Pagkalipas ng 1 taon, nang umamin si Ramon ng feelings sa akin, nag-alangan ako. Nananatili pa ang alaala ng unang asawa ko, pero pakiramdam ko sinasabi niyang magpatuloy ako. Kaya oo ang sagot ko sa pakikipag-date kay Ramon, binabaliwala ang bulong ng mga kaibigan na masyado raw mabilis. Isang gabi sa dinner, sa barbecue joint sa Pasig, bigla akong nagulat ni Ramon. Jasmine, hindi na tayo bumabata. Bakit hindi na lang tayo magpakasal? Kumikinang ang mata niya sa impulsive energy na natutunan kong mahalin. Tumawa ako, akala ko biro, pero seryoso siya. Sinabihan ako ni nanay na magdahan-dahan, pero nakakahawa ang confidence ni Ramon. Akala ko marahil balansehin ng carefree attitude niya ang overthinking ko. Okay, sabi ko, nagulat sa sarili. Sige, hanggang pagkatapos ng oo ko na nag-drop si Ramon ng isa pang bomba. By the way, nakatira ako kay tatay, sabi niya casually na parang weather lang. May sakit siya, kailangan ng tulong. Okay lang ba? Natigilan ako. Nabanggit niya ang tatay niya noon, pero hindi ganito. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Matigas ang boses. Ayaw kitang matakot, sabi niya na may shrug. Walang big deal. Makipagkita ka at makikita mo. Hindi ako thrilled, pero pumayag akong makipagkita sa tatay niya, umaasang hindi magbabago ang lahat. Hindi ko alam na ang pagkikita na iyon ang huhubog sa lahat ng susunod. Paglapit sa bahay ng tatay ni Ramon sa suburban Quezon City, parang pumasok sa ibang mundo. Malaki ito, 3 palapag, red brick na may malawak na lawn na may lilim ng matatandang mangga pero hindi flashy. Uri ng bahay na sumisigaw ng old money, practical pero impressive. Kinabahan ang tiyan ko. Narinig ko na ang kwento ni Ramon tungkol sa tatay niya, retired real estate developer na nagtayo ng kalahati ng mga mall sa Metro Manila. Pero ang pagkikita ay parang test na hindi ko pinaghandaan. Si Ramon, as usual, walang pakialam, binubuksan ang gate na parang papasok sa bar. Relax ka, Jasmine, sabi niya, ngiting-ngiti. Mamahalin ka ni tatay. Sa loob, amoy cedar at lumang libro ang bahay. Naghihintay ang tatay ni Ramon sa recliner, may unan. Mukha niyang mabait pero pagod. Mahina lang, kailangan ng tulong sa paglakad. Sorry sa ganitong pagkikita, sabi niya, mainit ang boses kahit may strain. Hindi na ako kasing lakas noon. Ngumiti ako, tinatago ang kaba. Walang problema, sabi ko. Masaya akong makilala ka. Agad kaming nagkasundo. Tinanong niya ang trabaho ko sa pagbebenta ng software solution sa tech market na mabilis magbago. Mahirap na business sa cloud-based lahat, sabi niya, matalim ang mata. Focus ka ba sa integrations o new markets? Nagulat ako. Karamihan ay natutulala kapag nagkukwento ako ng trabaho, pero gets niya. Nag-deep conversation kami tungkol sa market trends at sandali, nakalimutan kong future biyanan ko siya. Parang mentor. Si Ramon naman, naglalaro ng phone, bored. Kuripot si tatay. Bulong ni Ramon pagkaalis namin. Pwede sanang mansion, pero hindi. Dito tayo stuck. Kumunot ang noko, tingnan ang bahay. Mas malaki pa sa anumang tinitirhan ko. Paano niya nasabing kuripot? Pero pinabayaan ko. Sobrang na-engross sa init ng welcome ng tatay niya.
Nang magpakasal kami ni Ramon ilang buwan pagkatapos, lumipat kami sa bahay ng tatay niya. Makatwiran. Maraming space at kailangan ng tulong ang tatay niya. May big idea si Ramon. Magre-resign siya sa sales job para full-time mag-alaga sa tatay niya. Masama akong anak, sabi niya isang gabi. Mas malambot ang boses. Marami nang ginawa si tatay at wala akong nagawa. Gusto kong mag-step up, maging homemaker. Skeptical ako. Hindi exactly responsible si Ramon. Bulging pa rin ang wallet niya ng receipts at barya. Pero hinangaan ko ang puso niya. Sigurado ka? Tanong ko. Hindi mo mamimiss ang trabaho? Umiling siya. Mas pagsisisihan ko kung hindi ko ito ginawa. Pwede naman bumalik afterwards. Tumango ako, umaasang totoo. Sapat ang sweldo ko sa amin at tatay niya ang nag-cover ng expenses niya, kaya pumayag akong si Ramon ang bahala sa bahay sa una. Maganda noon, pag-uwi ko mula sa mahabang araw ng pitching software, nakahanda ang dinner ni Ramon. Hindi fancy, burger or pasta lang, pero parang tahanan. Magkukwento ang tatay niya tungkol sa real estate days niya, tulad ng pag-convert ng abandoned lot sa community center na nakatayo pa sa downtown Manila. Hindi lang businessman siya. May malasakit sa tao, nagpopondo ng local charities, mentoring young entrepreneurs. Lalong humanga ako sa kanya sa bawat usapan at parang higit pa sa asawa ni Ramon ang tingin niya sa akin. Matalino ka, Jasmine, sabi niya. Huwag mong pabagsakin ng anak ko. Pero mabilis nagpakita ang cracks. Masipag si Ramon siguro isang buwan, nagva-vacuum, namimili ng groceries, tumutulong sa tatay niya sa maliit na bagay. Tapos naging sloppy. Makikita ko siyang nakahiga sa sofa, nag-scroll ng phone habang nakatambak ang plato sa lababo. Handled na ang dinner, sabi niya. Itinuro ang take-out bag sa counter. Pipigilan ko ang dila. Pagod na sa trabaho para makipagtalo. Napansin din ng tatay niya, sumiseryoso ang mukha tuwing tamad si Ramon. Isang araw, tinawag niya ako. Sorry Jasmine, sabi niya, mahina ang boses. Akala ko magiging mature siya sa kasal, laging careless, pinilit kong ngumiti. Okay lang, pagsisinungaling ko. Pero sa loob, nagsisimula akong makita ang tunay na kulay ni Ramon. Lumala nang mapansin kong nawawala ang pera sa account ko. Binigyan ko siya ng access para emergency, akala responsible, malaking pagkakamali. Isang hapon, umuwi ako at may shiny vintage car sa driveway. Kaninong kotse yan? Tanong ko, matalim ang boses. Hindi tumingin si Ramon habang nagpupolish ng bagong golf clubs sa sala. Akin, sabi niya, na parang walang big deal. Nagkaroon ka ng fancy bathroom galing kay tatay. Deserve ko rin. Nabuka ang bibig ko. Hindi ko ideya ang bathroom. Narinig lang ng tatay niya na nabanggit ko ang leaky faucet at ginawang full renovation, may walk-in shower para makagalaw siya. Practical, hindi luxury, at nakakatulong sa lahat sa bahay. Ang kotse ni Ramon, $30,000 mula sa pera ko, nawala nang walang salita. Chin-check ko ang account gabi iyon. Halos $50,000 ang nagastos niya sa isang buwan. Kotse, golf clubs, designer clothes, lahat na. Galit na galit ako, hindi lang sa pera, kundi sa entitlement. Hindi mo pwede kunin ang ipon ko, Ramon. Sabi ko, binagsak ang bank statement sa mesa. Nag-shrug siya. Loaded si tatay. Kapag wala na siya, sagana tayo. Ano ang big deal? Nakaramdam ako ng sakit. Nagbibilang na siya sa kamatayan ng tatay niya, parang jackpot lang. Gusto kong umalis noon din, pero tiningnan ko ang tatay niya, mahina pero mabait pa rin, at hindi ko siya maiwan kay Ramon. Hindi pa. Ang pamumuhay kay Ramon sa malaking bahay sa Makati ay naging parang paglalakad sa balat ng itlog. Uuwi ako mula sa mahirap na araw sa office, pitching software sa clients na gusto ng himala sa mura, at makikita si Ramon nakadikit sa sofa, nakapalibot ng empty takeout. Ang bahay, dating mainit, naging battlefield. Ako ang magluluto, maglilinis, maglalaba, habang sinasabi ni Ramon na siya ang nag-aalaga kay tatay. Pero nakita ko ang totoo. Mag-hire siya ng caregiver para sa needs ng tatay niya, libre siyang walang gawin kundi gastusin ang pera ko. Isang gabi, sumabog ako. Ramon, ano sa tingin mo ang homemaker? Tanong ko, itinuro ang lababo na puno ng plato. Umikot ang mata niya. Relax, Jasmine. Covered si tatay. Lagi kang tense. Tense?
10 oras akong nagtatrabaho para buhayin tayo habang ginagawa niyang piggy bank ang account ko. Chincheck ko ulit ang statements, isa pang $10,000 na wala, high-end watch ngayon. Kinonfront ko siya, nanginginig ang boses sa galit. Ginagastos mo ang ipon ko na parang wala. Tumigil na ito. Ngumisi lang siya. Nakikinig si tatay sa iyo. Nagfi-fix ng bahay para sa iyo. Bakit hindi ako pwede mag-enjoy? Malapit na ang pera niya sa atin. Nakaramdam ako ng lamig. Hindi lang careless. Calculating siya, naghihintay mamatay ang tatay niya para makapag-cash at kinuha ko ang bank card ko gabi iyon, nilock siya sa accounts ko. Hindi man lang siya natinag. Bahala, sabi niya. Makikita mo, Jasmine, sagana na ako. Nakakadiri ang confidence niya pero hindi ako nakipagtalo. Hindi ko matanggal ang imahe ng tatay niya na sobrang generous na ginagawang paycheck lang sa mata ni Ramon. Nag-isip akong umalis, mag-empake, magsimula ulit. Pero tuwing titingnan ko ang biyenan ko, nanatili ako. Deserve niya ng mas mabuti kaysa maiwan sa taong tingin lang siya means to an end. Ako at biyenan ko ay lalong lumapit sa gitna ng lahat. Tatawagin niya ako sa study niya, cozy room na puno ng photos ng community centers at parks na tinulungan niyang itayo. Masyado kang mabuti para dito, Jasmine, sabi niya, malambot pero firm ang boses. Sorry sa ginagawa sa iyo ni Ramon. Itataboy ko ito, ayaw kong bigyan siya ng burden pero igigiit niya ang usapan. Isang hapon, kinuwento niya ang biggest project niya, community center sa East Manila, na binuhos niya ng milyon, umaasang safe place para sa mga bata na mag-aral at maglaro. Hindi nag-work, sabi niya, tumatawa. Nawala ng malaki, pero gagawin ko ulit para sa mas malaki kaysa sa akin. Kumikinang ang mata niya kapag nagkukwento at nakita ko ang tao sa likod ng pera. Dreamer na may malasakit sa tao, hindi lang profits. Hindi kuripot tulad ng sinabi ni Ramon. Maingat siya sa gastos sa bagay na mahalaga. Nang nabanggit ko ang creaky back porch namin, hindi lang fix. Ginawang rebuild na may ramp para sa wheelchair niya, plus new decking na nagiging retreat ang yard. Mas madali sa akin at mae-enjoy mo rin, sabi niya na may kindat. Si Ramon, syempre, ibang tingin. Bakit ginagastos ni tatay lahat sa iyo? Galit niya isang gabi, binagsak ang bottle ng beer sa counter. Humingi ako ng new TV, sabi no. Pero ikaw, buong porch. Sinubukan kong ipaliwanag na para sa mobility ng tatay niya, pero umalis siyang galit, bulong ng favoritism at narinig ng biyenan ko at tinawag ako afterwards. Lagi ganito si Ramon, buntong hininga niya. Ganon din ang nanay niya, gastador na parang tumutubo ang pera sa puno. Sinubukan kong turuan siya ng value, pero hindi natutunan. Mabigat ang boses niya sa disappointment at nakaramdam ako ng guilt. Gusto kong ayusin si Ramon para makita niya ang mayroon siya sa tatay niya. Pero nagsisimula akong ma-realize na may tao na hindi nagbabago. Isang araw, humingi ng tulong ang biyenan ko sa seryosong bagay. Nagpaplano ako ng end of life ko, sabi niya, matter of fact ang tono. Walang morbid, gusto ko lang maayos. Hindi reliable si Ramon. Pwede mo ba akong tulungan? Tumango ako, honored pero mabigat. Oras kaming nag-review ng accounts niya, properties, debts, dun ko nalaman ang totoo tungkol sa finances niya. Totoo na hindi alam ni Ramon. Ang big community center project niya ay na-bankrupt at nag-loan siya ng malaki gamit ang 500 million ng savings niya as collateral. Kung hindi niya mabayaran, kukunin ng bank lahat. Tinawanan niya ito, sabi may plano siyang isa pang project para cover pero bumagsak ang health niya. Kung hindi ako makakaabot, sabi niya, mawawala ang collateral. Kailangan malaman ni Ramon iyon. Nangako akong hahawakan ito kung dumating ang oras. Sumakit ang puso ko sa isip. Lumala ang behavior ni Ramon pagkatapos noon. Tumigil na siyang magpanggap na tumutulong sa bahay, iniwan sa caregiver lahat. Nakahiga siya sa sala, bumibili ng random gadgets online, drone, leather jacket, gamit ang sariling savings niya ngayon, pero parang untouchable. May milyon si tatay, sabi niya. Tinataboy ako kapag pinag-iingat ko siyang magdahan-dahan. Nilayuan ko siya, focus sa trabaho at kwento ng biyenan ko para sa sanity ko. Alam kong may darating, malaking bagay, pero hindi ko alam kung gaano kabilis. Noong araw na pumanaw ang biyenan ko, parang nawala ang liwanag ng mundo. Pumanaw siya bago ang 80th birthday niya,
biglang heart attack. Ang bahay sa Makati, dating puno ng mainit niyang tawa at kwento, naging hollow. Nakaupo ako sa sala, tinitingnan ng photo sa mantel, siya na nagpuputol ng ribbon sa community center, ngiting parang nanalo sa loto. Sumakit ang puso ko, hindi lang sa pagkawala, kundi sa oras na meron kami. Maikli pero meaningful. Higit pa siya sa biyenan. Kaibigan, mentor, nakakita sa akin kung sino ako. Naguguluhan pa ako, hirap iproseso ang grief. Nang pumasok si Ramon, kumikinang ang mukha na parang nanalo sa jackpot. "Jasmine, kailangan nating mag-usap," sabi niya, excited ang boses. Tumingin ako, umaasang rare vulnerability. Sa halip, may hawak siyang stack ng papers at ngumisi. "Mag-divorce na tayo." Parang sampalang salita. Tinitigan ko siya, hirap ang isip na sumabay. "Ano? Bulong ko, masikip ang lalamunan?" Hindi siya nag-hesitate. Chin-check ko ang account ni tatay. $500 million, Jasmine. Sagana na ako habang buhay. Hindi na kita kailangan. ATM lang kita habang naghihintay ako nito. Nanlamig ang dugo ko. Alam kong makasarili si Ramon, pero new law ito. Nakatayo siya roon, kinaway ang divorce papers, nagmamayabang kung paano niya ako niloko. Pinakasalan ako para makisakay sa ipon ko hanggang dumating ang pera ng tatay niya. At ang paraan ng pag-usap niya tungkol sa tatay niya, na parang stepping stone lang sa fortune, ay nakakadiri sa tiyan. Naalala ko ang mga beses na nagsorry ang tatay niya para sa kanya. Ang pag-asa niyang mag-mature si Ramon. Ngayon, dinuduraan ni Ramon ang pag-asang iyon. Gusto kong sumigaw, maghagis ng bagay, paramdamin niya ang bigat ng pagtataksil niya. Nakakuyom ang kamao ko ng mahigpit na nakabaon ng kuko sa palad. Pero parang bulong, narinig ko ang kalmadong boses ng biyenan ko sa isip. "Manatiling matatag, Jasmine." Huminga ako ng nanginginig at tiningnan si Ramon sa mata. "Ibigay mo ang papers," sabi ko, flat ang boses. Ngumisi siya, ibinigay na parang nanalo na. Pinirmahan ko ron din, nanginginig ang pen, pero firm ang resolve. "Ikaw na mag-file," sabi ko, ibinalik sa kanya. "Ipadala mo ang gamit ko kapag tapos." Kinuha ko ang bag ko at lumakad palabas dumaan sa mga mangga at buhay na sinubukan kong itayo, tibok ng puso ko na halo ng galit at iba pa, ginhawa. Habang nagdadrive palayo, may tumatawang bubula sa loob ko, unexpected at matalim. Akala ni Ramon maghahari siya, pero wala siyang idea kung ano ang darating. Iyong $500 milyon na inaasahan niya. Hindi iyon ang akala niya. Alam ko ang totoo at malapit na niyang malaman ng mahirap. Ilang araw pagkaalis ko, naka-hold up ako sa hotel malapit sa downtown Makati, nag-scroll ng condo listings at sinusubukang buuin ang susunod kong buhay. Nag-buzz ang phone ko at lumabas ang pangalan ni Ramon. Halos ignore ko, pero nanalo ang curiosity. "Hello," sabi ko, neutral ang boses. Parang bagyo ang boses niya. "Jasmine, ano ang ginawa mo?" Sigaw niya ng malakas na inilayo ko ang phone sa tainga. Nagpapanik siya, nagtutumbling ang salita. Pinabayaan ko siyang mag-rant sandali, tapos sabi ko, "Magpakalma ka, Ramon. Ano ang nangyayari?" Halos hyperventilate siya. Pumunta ako sa bank para kuhanan ng pera sa account ni tatay at sabi nila, locked. May $500 million doon. "Jasmine, ano ito?" Narinig ko ang desperation sa boses niya at may part sa akin na gustong tumawa. Pero pinanatili ko ang cool. "Hindi mo alam, di ba?" Sabi ko, sumandal sa headboard ng hotel. "Hindi ka sinabihan ng tatay mo tungkol sa business niya kasi hindi ka nagtanong. Iyong $500 million, collateral iyon. Hindi mo hawak, collateral, spotter niya. Ano ang ibig sabihin?" Huminga ako ng malalim, naalala ang oras na ginugol ko sa biyenan ko, nagre-review ng plans niya. "Binuhos ng tatay mo lahat sa community center sa East Manila," sabi ko. Gusto niyang magbigay pabalik, magtayo ng para sa lungsod, pero na-bankrupt. Nag-loan siya ng $500 million gamit ang savings niya as collateral. Nang magkasakit siya, hindi siya nakapagsimula ng isa pang project para bayaran. Binigyan siya ng bank ng 2-year grace period, pero tapos na iyon ngayon. Gagamitin ang pera para sa debts niya. Nawala na, Ramon. Bumaba ang boses niya sa whisper. "Wala kang sinasabi. $500 million at nawala lang. $75,000, sabi niya sa wakas, nabibiyak ang boses.
Akala ko gagastos ko lahat ng meron ako, Jasmine. Akala ko milyon ang makukuha ko. Broke na ako. Dapat nakaramdam ako ng awa, pero quiet vindication lang ang naramdaman ko. Ginastos mo ang pera ko sa akin, sabi ko. Matatag ang boses. Inassume mo na jackpot, pero hindi mo man lang kinausap ang tatay mo tungkol sa plans niya. Dollar signs lang ang nakita mo. Nagsimula siyang mag-stammer, nagmamakaawa na tulungan ko, magpanggap na walang divorce. Please, Jasmine, sabi niya. May ipon ka, trabaho, wala ako, 43 ako, unemployed, halos wala ng panggastos. Umiling ako. Ginawa mo ang choices mo, Ramon. Hindi na kita pwede asahan, ayusin mo. Binaba ko, mabilis ang tibok ng puso, pero mas magaan kaysa buwan na ang nakaraan. Sinunod ni Ramon ang will ng tatay niya, ipinadala sa akin ang $35,000, kalahati ng mana niya, marahil kasi akala niya hindi worth ang away. Narinig ko sa common friends na bumalik siya sa sales, pero crush siya ng shock ng pagkawala ng fantasy fortune niya. Nagkamali siya, sinigawan ng boses na mas bata sa kanya, at nag-quit pagkatapos ng isang buwan. Ngayon, part-time delivery driver siya, unti-unting nauubos ang ipon sa bawat bad decision. Hindi ko siya hinintay ng masama, pero ang problems niya hindi na akin. Natagpuan ko ang cozy condo sa BGC na may balcony overlooking ang skyline ng Metro Manila. Idineposit ko ang $35,000 sa savings ko, hindi para gastosin, kundi reminder ng spirit ng biyenan ko. Drive niya, puso, belief niya sa importanteng bagay. Tuwing chin-check ko ang account at nakikita ito roon, parang cheer niya sa akin, sabihing magpatuloy. Balik na ako sa mahabang araw sa trabaho, pitching software at closing deals. Pero ngayon uuwi ako sa lugar na akin, puno ng sarili kong pangarap. Hindi na ako ang balo na nawala sa grief, o ang asawa sa kasinungalingan. Ako si Jasmine at nagtatayo ako ng bago, hakbang-hakbang sa lahat na sumubaybay sa journey ko ito. Salamat. Kasama ninyo ako sa heartbreak, betrayal, at comeback na nagpaparamdam ulit ng buhay. Kung tumama sa inyo ang kwento ko, nag-stir ng damdamin, pindutin ang subscribe button at sumali. Bawat kwento natin dito ay tungkol sa paglaban sa gulo, paghahanap ng lakas, at pag-start over. Patuloy na gumawa ng sarili ninyong landas at magkita tayo sa next chapter.